Let's welcome Dr. Joey Sinchoko. Yan. Thank you po, Mentor, and good evening sa inyo lahat. Ito na naman ako, walang kasawa-sawa, Friday, no? Sana hindi rin kayo nagsasawa sa ating Friday meetings. And as requested, ang ating topic ngayon ay it's all about Women's Month in PCOS. Unfortunately, PCOS is a disease, no? Ready na ba kayo makinig? Ayan, ready na ba? Everybody. Yes, we're Okay, start 85. lang tayo. Nakikita niyo ba yung aking whiteboard? Yes po. Yes, Doc. Malinaw Yes, ba? Doc. Malinaw? Yes po. Malinaw Yes, ba? Malinaw Doc. na malinaw. Makikita niyo yung circle? Hindi po, heart. Ayun, Diba? tama. Tama. Sige, Kala burahin mo, ko na Dok, yan. ha? I've Burahin got ko na you. yan. Okay, ang ating po topic ay PCOS, PCOS. Ito rin yung ginamit ng eleksyon, yung PCOS, di ba? Oh, ang PCOS ay Polycystic Ovarian Syndrome. Pwede rin PCOD, Polycystic Ovarian Disease. Poly means marami. Cystic is may cyst na may laman tubig. Ovarian, yung ovary nyo, mga babae. At syndrome o sakit, disease. Okay? So, gaano ba kalala ang PCOS? Sa buong mundo, 100 million Wow. ang may PCOS. Grabe, Ah, ganun Kasama ka kadami. na doon. Kasama ka na doon. Hindi, ikaw nga. Huwag ka na tumingin sa katabi mo. Ikaw yun. Okay? Sa Power, power. Pilipinas, merong 5 million estimate. Sa Pilipinas, ha? Ikaw yun. Kasama ka doon. Uh, sa buong mundo, it's about 20%. Okay? Sa buong mundo yan, ha? Buong mundo, BM. Okay? Ngayon, meron tayong tinatawag na women of reproductive age. Yun yung mga babae na pwede na magbuntis. Okay? Kaya lang dahil sa environment natin, ang mga 14-year-old hanggang 35 years, sila yung mga nasa reproductive age. At sila yung mga nagkakapikot. Okay? At yung mga nagkakapikot na nasa reproductive age, ang nahihirapang magbuntis. Kakaroon ng mga symptoms ng PCOS. Okay? Malinaw ba yun? Yes po. Question kayo? Wala. Wala? Wala pa po. Wala. Kung wala, tapos na tayo. Yan, thank you so Wala much, po. Doc. Okay. So, paano mo masasabi na ang babae ay may PCOS? Okay. So, drawing ko lang yung matres nyo, ha? Okay. Ito yung matres. Naalala nyo yung avocado? Lagi ko sinasabi. Yes po. Ayan. Actually, para sa sayote. Ito yung uterus. Dito nagkakaroon ng baby. Okay. Ito yung tube. Kanan at kaliwa. Ang katabi niya ay ovary. Ovary. Dito naman yung puerta or vaginal canal. Okay? So, ayan. Yung ovary kasi, meron niya mga cyst. Normally, may cyst siya na nagiging egg sa kalagitnaan ng kabuuan ng babae. Okay? So, sa menstruation ng babae, ay kung ito ay, ang unang araw ng menstruation nyo ay day 1. Okay? Day 1. Pagdating ng kalagitnaan, which is day 14, diyan nagkakaroon ng ovulation, nangingitlog.
After that, menstruation na ulit. Kung hindi ka nabuntis. Okay? Dito, iba-ibang hormone, estrogen, ang tawag. Dito, isang hormone, progesterone. Mamaya nyo na ano yan, dito. Ito ang pinaka-importante, yung day 14. Because dyan, nagkawanan ng babae. Okay? So, wala. Nagkaroon ng echo. Okay ba yan? Okay ba tayo, mentor? Yes po, Doc. Hindi Yes ako po, Doc. narinig sa sarili ko. Okay? So, ayan. Day 1, no? So, ano nangyayari dyan? Palalakihin ko yung ovary. Ito yung ovary. Okay? Yung mga egg, sa normal, isa, dalawa, tatlo, apat. Sa normal na ovary, ha? Ovary yan. Pag dito pa lang sa day 1, ganyan pa lang siya. Pagdating dito sa day 14, mangingitlog na siya. So, isa dyan ay lalaki at lalabas sa ovary para yan ang i-fertilize. Okay? Yun ang normal ha, para maging fertilization. Saan mapupunta yon? Kukunin ng tubo. Kung ako yung uterus, yung dalawang kamay ko ang tubo. Mhm. Okay? So kukunin niya yan. May magnet yun eh para makuha niya yung ano yung cyst, yung follicle. No, yung ano sa ovary yan ito. Okay? At mag-iintay yan. Drawing ka na. Ito, matres, tube, ovary, vagina. Ito yun ha. Ito yun. Pag lumabas na yung egg dito, mapupunta yun dito. So, pupunta yan dito. At dito mag-iintay yan. Kung merong sperm na pumasok, mape-fertilize dito yan. At pag na-fertilize na yan, babalik dito yan at dito siya lalaki. Mhm. Okay? So, maraming oras at araw ang biyahe niyan bago makarating dito. Mhm. Okay? So, pag walang fertilization, no? Ang gagawin niyan, masisira siya at ito ay lalagpak. Yun ang menstruation kasi Mhm. walang fertilization. Okay? So, ano nangyayari sa lining? Kumakapal. Kumakapal yung lining. Yun yung sinasabi kanina ni mentor na kapag ikaw ay hindi nagregla, hindi naiipon ang menstruation mo sa tiyan at lalaki ang tiyan mo. Okay? So, kalimutan niyo yun ha. O, again, uterus. Ito yung lining, tubo, tubo, ovary. Okay. Sabi natin kanina, day 1 ng menstruation, no? Ay, wag na. Ito yung lining. Kung gaano kakapal yung lining nila, yun yung kulay brown pag tinanggal mo yung buto ng avocado. Naintindihan nyo? Mhm. Yes, Doc. Ganon siya kanipis. Okay? Ganon kanipis Oo. yung loob niya yan. Ganon siya kanipis. Okay? Pag ikaw ay magme-mens na, kumakapal yan. Okay? Kumakapal yan dahil sa hormone. Dahil sa hormone. Ngayon, kung walang pregnancy, lalagpak yan. Okay? Ngayon, bakit hindi ka nag-mens? Okay? Kulang ang hormone mo. Hindi siya kumapal. Yun lang. Okay? Mhm. Hindi siya kumapal. So, walang naipon dugo, walang lalaki na puson, walang laso na mangyayari. If there's one lesson na dapat yung makuha ngayon is hindi siya nagpapalaki ng puson, hindi na iipon ang dugo sa puson, sa matres, at lalaki ang tiyan. Kung siguro sadyang malaki ang puson mo, boom, pak. Okay? So Exercise. talagang wag mo na sisihin yung menstruation mo. Okay? Talagang malaki ang puson mo. Aray ko. Nung nagsabog ng puson ng Diyos, nasa labas ka ng bahay. Okay, so balik tayo doon sa
PCOS, ha? Sabi natin, PCOS, malawak na ano ko to eh. O, ito yung normal ovary. Alam niyo na yung bilog-bilog, di ba? Bilog. Pag ultrasound mo, makikita mo na ganito yung ovary. Okay. Paano mo masasabi na PCOS? Polycystic. O, ito yung polycystic. Poly, marami. Maraming cyst. Ang pala Yeah. ibig sabihin, poly. Polycystic. Ano yung cyst? May laman na tubig. Bilog na may laman na tubig. Okay? Ayan. Ano pa yung malaking kaibahan sa normal ovary? Ito konti lang. Okay? Isa dyan ay lumalaki. Di ba? Sabi natin kanina. Tingnan nyo yung posisyon ng cyst niya. Nasa gilid ng ovary. Ito nasa may bandang gitna. O, kita nyo? Kaya pag in-ultrasound, sasabihin nung ultrasound, uy, may PCOS ka. Dahil ganito itsura. Lahat is nasa gilid. Ito, isa dito, lumalaki. Okay? Dito, walang lumalaki. Walang lumalaki na cyst at napifertilize. Kaya yung mga PCOS, mahirap mabuntis. O nyo? Yes, Doc. Ulitin ko ha. Sa normal ovary, isang cyst lumalaki para ma-fertilize. Sa PCOS, walang lumalaki na cyst para ma-fertilize. Okay? Ayan. So, yun ha. Maliwanag yun. Ayun. Ano ba yung dahilan ng PCOS? Okay. It is unknown. Hindi alam ng mga doktor, ng mga scientists, ng mga researcher. Pero may possible reason. Number one, genetics. Lagi naman nagsisisi ang genetics na yan eh. No? It runs in the family. Kung may PCOS ang isa, may PCOS din yung iba. Okay? Sumunod ay hormonal imbalance. Okay? Sumunod ay weight gain or obesity. Okay? Obesity or weight gain. Okay? Sumunod ay, alam niyo na yung insulin resistance, di ba? Yung hindi tinatanggap ng cell yung insulin dahil sa diabetes mellitus. Yan. Okay? Sumunod naman ay ang favorite natin para sa ating itera ay, yes, Nation. Yan. O, pag may inflammation, anong physiotherapy device ang ginagamit natin? Na napaka-effective? Itera. Itera. Kaya mamaya magtatanong kayo, pwede ba ang itera sa PCOS? Pwede, dahil dyan sa theory na yan. Okay? So, yun. Okay. Ngayon, maliwanag ha, ano yung mga dahilan. Ngayon, paano mo malalaman kung ang tao ay may PCOS? Okay? Suggestion lang ito. Pag siya ay obese, medyo nasa mataba na side. Sumunod ay irregular menstruation. Nagluluko ang regla. Hindi buwan-buwan. Minsan meron ngayon. After 3 months, wala. No? 3 months, wala. After that, pero kung 5 araw, hindi 5 araw. Minsan, isa, dalawa, patak-patak. Minsan naman, ang tagal-tagal ng mens. 1, 2 linggo, 3 linggo. Okay? So, ganun ang sumunod naman ay mayroong mga buhok-buhok sa mukha. Ang tawag doon ay hirsutism. Mas maraming buhok kaysa sa lalaki. No? May mga bigote, may mga balbas.
makapalang kilay, no? O maraming facial hair, suspecha lang yon, no? Na ikaw ay may PCOS. Okay. Nagkakaroon din minsan, kabaliktaran ng mga hirsutism, nagkakaroon ng thinning of hair sa ulo, no? Numinipis yung buhok sa ulo. Okay? Pwede rin namang siya ay bloated. Laging bloated, hindi ba explain? No? Wala namang ibang kinakain, basta bloated lang siya. Sumunod ay mataas lagi ang sugar. Ang kanyang FBS ay increased. Yon. Sa mga reproductive age, no? Siya ay mayroong infertility. Ayan. Hindi mabuntis, no? Pagka ikaw ay isang taon ka nang nagtatry at hindi nagbuntis, ang tawag sa iyo ay infertile couple. Kailangan isang taon na regular sexual contact. Pag wala pa isang taon, hindi mo pwedeng sabihin na infertile ang couple. Okay? So, sumunod ay na iniimbestigahan yan, no? So, maraming laboratory na pwedeng gawin para ikaw ay malaman na may PCOS. Okay. So, yung ibang suggestion ay masakit ang tiyan lagi, may cramps. Lagi may cramps. No? Isa yan sa mga suggestion. Pero hindi siya cramps equals PCOS. Hindi ganon. Okay? Tapos, yung kanyang korte, ang tawag doon ay apple shape. Kung ito yung formally yung katawan, parang katawan ni Mentor. Yun. Yun ang maganda doon. Ayan o. Ayan o. Ito yung Yun. puso. Ito yung ano o. Ganyan o. Sabi o. No? Ganyan si Mentor pag nakikita namin ng Master Beats eh. Kita mo naman, Rosaline, no? Kita mo, Oo, katawan tama. na katawan ko. Yeah, Kita mo. ngayon, ang nangyari, dahil siya ay nagka-PCOS, naging ganito. Lumaki yung gitna. Yan. Yung gitna lang ang lumalaki na sa tiyan ng PCOS. Okay? So, ang tawag yan ay apple shape na obesity. So, malamang sa malamang, pag nakita mo may naglalakad sa mall, uy, may PCOS yan. Lalapitan Pwera mo. na nakitera, Kir, no? Oh, excuse me. Tingin ko may PCOS ka. Yan. Oh, biro nagulat pa yung kausap mo. Nilapitan mo lang. Bili ka na Itera. Ganon. We, sasabihin niya. Okay. So, ang nangyari, paano ba gagamutin ang PCOS? Tama ba? Doon na tayo? Yes, Okay. Treatment. Yes, Doc. TX. Po, may tanong? May nag-doc eh. May mga tanong, Doc, sige, pero after mo na lang. Sige. So, ang treatment, no, ay dahil yan ay hormonal. Dahil mataas yung hormone ng lalaki. Ang tawag sa hormone ng lalaki ay androgen. Kukontrahin mo yan ng hormone ng babae. Okay? Yung iba naman dahil irregular ang mens, pinapainom ng pills para buwan-buwan magregla. Okay? Gumanda. Kasi sinasanay mo na yung uterus. It is not used for contraception. Gusto mo lang ay maging regular ang mens. Kaya ka nagkakaroon ng pills. Kasi iba, nagpipills dahil gusto nila gumanda yung balat nila. Okay? Meron namang ibang pwedeng gamitin.
ini-spray lang, gaganda na yung balat nyo. Tawag doon ay glutathione spray. Okay? Gaganda na yung balat mo, hindi mo kailangan uminom ng pills. Okay? Sunod Wow. naman Oo, ay, ito, very common. Ang tawag dyan ay glutatherapy. Meron ding gluta na ini-spray para sa skin at para mawala yung inflammation at gumanda yung hormone, pwedeng inumin ang gluta. Merong iniinom na gluta na mabilis lang, ibababad mo lang siya sa bibig mo, okay? Maiikot na agad sa katawan mo yon. Kumpara mo sa gluta na kapsula, medyo matagal at nababawasan. So, dalawa ha, gluta spray para mawala yung pimples, gumanda ang balat, no? At gumanda ka pa rin. At gluta na minumumog, iniinom, no, na liquid para mabilis ma-treat ang PCOS. Okay. Sumunod naman ay, ito, gusto nyo na to ha, ay terahertz. Ginagamit ko na to eh. Pagka may PCOS, kinukonvince ko agad yung pasyente na mag-undergo ng terahertz treatment, ay TheraCare treatment. And more than 90% of my PCOS patients get better, no, with TheraCare. Bakit po? Kasi meron akong basihan before and after using ultrasound. Yung mga dating mga pain, yung mga dating irregular menses, yung mga dating mga bilog-bilog na cysts na marami ay nawawala using the terahertz energy. Anong explanation? Sabi natin kanina, ang PCOS is a form of inflammation. Inflammation, di ba? So, natutulungan niya ang mga may PCOS. Maliwanag yun? Yes, Yes Doc. po. Ayan. So, huwag niyo kalimutan. Tatanong niyo ko, pwede ba ang itera sa may PCOS? Sagutin mo yung tanong mo. Pwede. Yes. Sabi ni Doc, pwede. Pwede. O, yun. Maganda. Pwede. Dalawa yung pwede. Pwede. Okay? Ngayon, ang tanong ko, nakita mo na may PCOS. Problema lang ang PCOS kasi doon sa mga gustong magbuntis. Ano daw, party line? So, ang problema dyan sa mga PCOS ay yun sa mga gustong magbuntis. So, kaya siya binibigyan ng pills at sabi nga natin, kanina, ito ulit siya. Ito yung normal na ovary. Nasa may bandang gitna yung kanyang sheath o follicle. Ito yung mga PCOS na sa gilid. Marami. Na hindi naman lumalaki. Ito yung isa dito lalaki para ma-fertilize. Anong binibigay na gamot? Binibigyan ng gamot para maging fertile. Para siya ay dumami yung egg na malalaki. Kahit na nasa gilid yan, lalaki yan. No? At lalabas yan. Ang problema lang sa ganyan, ang chances na magkaroon ng twin or triplet. Okay, kasi pinadami mo yung egg eh. Pero, sa mga infertile couple na nagtatry na ng mga 5 years, 7 years, 9 years, okay na sa kanila na magkaroon ng twin. Isa ang anak na lang, di ba? O kaya triplet. So, yun naman ang dapat mong ipaliwanag doon sa mga may PCOS na gusto magbuntis. There is a big chance na ikaw ay magkaroon ng twin or triplet or heptuplet, sextuplet, whatever. No? Grabe. So, isang anala ka na lang. Kaya pala may mga parang no? At tawag din yung tuta sa para dami mga ng anak. Para mga biik pag pinanganak. No? So, pwede na ibenta yung ibang baby. Joke lang. Okay? So, yan ang treatment, ha?
Okay. May question pa ba kayo? Doc, may mga question dito. Hmm. Ang tanong ay, Doc, age 38, nag-menopause. I'm Hmm. 56 na. After doon, I haven't do any checkups. Very good. Pinagmalaki mo pa. Okay. 30, 38, nag-menopause? Normal ba yun, Doc? Medyo maaga. Actually, ang pinakamaaga is around 35. Mhm. Pwede mag-menopause. Pero, ang sabi ko before, you have to look at yung family line mo. Pwedeng ang lola at mother mo ay maaga nag-menopause. So, ikaw, pwede ka rin maaga mag-menopause. Kasi yung iba, kala nila, naku, maaga ako nag-mens. 9 years old pa lang. Baka maaga rin akong mag-menopause. Hindi po totoo yon. Okay? Hindi ibig sabihin na 9 years old ka nagkaroon ng mens, mga 30 plus ka pala magkaka-menopause. Hindi po totoo yon. Ang menopause is based on the presence of estrogen sa katawan nyo. Okay? Mhm. Ang magandang balita lang diyan, kung ikaw ay mas chubby, mas marami kang estrogen sa katawan. Kasi nasa taba yung estrogen eh. So, pero hindi ibig sabihin na magpataba ka, pangit din yung obesity. Okay? Ngayon, at 35 or 40, ako bilang OB, ini-start ko na sila sa hormonal therapy. Kasi alam nyo, ang daming symptoms na nararamdaman ng menopause or pre-menopause, yung bago pa lang magme-menopause. Hot flashes, insomnia, headache, vertigo, back pain, mga ganon. Increased weight, no? So ang daming nararamdaman. Para hindi, at saka osteoporosis, yung lumalambot yung buto. So para hindi siya dumating sa ganon point, ini-start ko na siya. And I'll give you a secret. Alam niyo, napakadali lang. Evening primrose. Okay, number 1. Kasi ito, natural estrogen to na galing sa plant. 1,000 milligrams a day lang yan. Okay ka na. Okay, ngayon, ano pa yung magpe-prevent ng early menopause? Ito na naman, inuulit ko sa inyo. Gluta. Gluta tayo na iniinom, liquid. Okay? Dako gid kon ang glutaling. Ayun. Jen Babe. Sige po, Paano Doc, go ahead. Sige, yung glutathione na liquid, no? Ang bilis kasi ng effect niya. Anong ginagawa ng glutathione? Pine-prevent niya na magkaroon ng early menopause. Pinapaganda niya yung ovary, pinapaganda niya yung lining ng matres mo, at pinapaganda niya yung iyong puwerta. By the time na ganito ka na, normally nagda-dry na yung skin mo, pati yung vagina nagda-dry. Kaya yung iba, sorry to say, at this age, ayaw nang makipagtalik sa asawa. Kasi nga, dry, masakit. Okay, subukan mong uminom nito, no, or ito, at babalik ang alindog. No? Babalik Mhm. ang alindog. Doc, Hindi lang ang sa tanong, balat. Opo. Mm, Doc, ano ba ang magiging resulta pag menopause? naku, Totoo ba na parang nawawala na ng appetite sa bed? yes. Pinapatanong yan, Doc, ni Rosalie ng Bohol. Okay. Kasi pag menopause ka na, Kaloka talaga to si Mentor. pag menopause ka na kasi, menopause, okay, ang nangyayari, bumaba ni estrogen mo, yung estrogen. Yung estrogen kasi, ang nagbibigay ng, Doc, nawala ka, na-mute ka. ayan, Opo, okay na go po? ahead. Opo. Okay, balik ako. Yung estrogen nyo,
no? Ang nagbibigay ng women's, ang tawag dito, yung pinaka-profile nyo, kumbaga sa Facebook. Siya ang nagsasabi na maganda ang balat mo, fresh, maganda yung turgor, no? Tapos, Mhm. regular ang menstruation, at yung vaginal canal ay moist. Normally, moist ang vagina. Ha? So, side ano lang, kapag kayo ay gumagamit lagi ng panty liner, ang gusto nyo kasi dry, yun ang sabi kasi sa commercial, to keep it dry, mali po yun. Okay? Dapat ang vaginal canal at ang puwerta ay hindi dry. Ginawa yan na maging moist. Okay? Yun. Ginawa yan maging moist para yan ay hindi pasukan ng mga germs. Mhm. Okay? Yung moisture ang mababa mga germs. Ito, uulit ako. Ayan. Si Rosalyn So, po. naririnig ko yung sarili ko eh. Opo. Okay. So, yun. Ang sabi natin, pag menopause ka na, so dry ang skin. Mhm. Skin sa face, skin sa katawan, at dry ang skin sa puwerta. Mhm. Okay? Ngayon, eto, babalik ako doon kay Rosalie. Opo. Kapag dry ang puwerta mo, O gato dito. Yes, Maria. okay, pag dry ang skin mo sa puwerta, masakit makipag-contact. Mhm. Kaya yung iba ayaw na kasi may pain. Wala na yung pleasure. Okay? Mhm. So anong ginagawa naman ng iba? Gumagamit ng gel, gumagamit ng mga lubricant, no? Pero hindi siya natural eh. Kailangan yung natural mo na moisture inside you. Okay? Especially po kung meron kayong mga foreplay, no? It starts with the thinking eh, na magkakaroon Mhm. ka ng sexual contact, so nagkakaroon ng moisture yung puwerta. Okay? So kaya nawawala ng gana is because of the pain. Pain is dyspareunia sa medical term. Spell, red na lang. Dyspareunia. Okay? Sige. Dyspareunia. Yan, dyspareunia. Yan, painful sexual intercourse. Dyspareunia, tawag yan. Okay? So, yun po yung sagot kay Ma'am Rosalie. Yun, opo. Piniem niya kasi ako niyan. Tinroadcast mo talaga eh, no? Yan. So, okay, so ano ba yung tanong nyo, paano mapiprevent? Ito po yung mga tanong. Sige po. Doc, maraming tanong po dito. Sure. Doc, mabuntis pa ba yung anak kasi tinanggal lang yung isang ovary niya kasi may PCOS siya? Magbubuntis? Kung mabubuntis pa daw po, kung natanggal lang yung isang ovary kasi may PCOS. Okay. Dalawa po ang ovary. Okay, isang left, isang right. Dalawa din ang tube. Isang left, isang right. Okay, so ibig sabihin, there is a 50% chance ng pregnancy kung tinanggal na yung isa. Okay? Ngayon, kung tinanggal lang ay ovary, mas malaki yung chance na magbuntis. Kasi dalawa yung tube eh. Dalawa yung pwede mag-magnet dun sa follicle na lumabas dun sa ovary. Okay? So, ang problema lang dyan kasi, kaya tinatanggal is because of malaki yung cyst no, sa PCOS. Meron kaming cut-off na 5 cm. Kapag yung ovary ay lumaki ng more than 5 cm, ino-opera yan, tinatanggal. Okay? Yun ang standard. Kasi, o ayan o, nakikita niyo ba? O ayan yung Opo. ovary, tapos merong cyst, ang laki, biglang lumaki ganyan, lumaki na siya, lumabas sa, yan, ganyan na itsura. Dahil ang laman niyan ay tubig, di ba? Parang yung cover niya, parang plastic balloon. You never know kung kailan magpuputok. Mhm. So, mas maigi na yung tanggalin mo na siya agad kesa pumutok sa loob ng tiyan.
Okay? Kasi emergency operation yun, napakasakit noon. Pagka yung laman ng sis ay napunta sa loob ng tiyan mo. Okay, but, ito yung isang good news dyan. Dahil ako ay nasa ITERA, kahit na yan ay more than 5 cm, tinatry ko, hihiramin, alam nyo naman ako, hihiramin ko muna ng 1 buwan bago operahan. Okay? So, ano nangyayari? Bumabalik yung size less than 5 cm. Meron Wow. ako mga kaso na ganyan. Okay? Ngayon, isa pa, related din, para lang mas, ang total nandito na rin lang tayo. Merong condition na ang tawag ay myoma. Sino yung Mhm. naka-relate sa myoma? Ang myoma po ay bukol, no? Sa mga Mhm. tunog na matigas. Pwede siya nasa labas ng matres, pwede siya nasa gitna ng matres, pwede siya nasa loob ng lining. Okay? Pag nakakita ko ng ganito, ina-itera ko. Okay? So, lumiliit sila kasi I have a way to check kasi nag-ultrasound po ako. No? So, hinihiram ko sila kung sabi, opera na yan. Hindi, opera muna na 1 buwan. No? So, lumiliit sila. So, magaling talaga yung terahertz, no? Magaling yung terahertz kasi nakakatulong sa talaga. Okay? Wow. Hindi man mawala yung bukol, hindi man mawala yung cyst, pero napapaliit mo sila. Okay? I never say cure, ha? I will never say cure. Natutulungan ko sila, napapaliit ko yung size ng tumor, hindi na sila na-operahan. And imagine, Wow. no, yung savings na nabibigay mo doon sa pasyente. Instead of spending That's amazing. 100,000 pesos, bumili ka ng isang classic, 19,000 pesos. And hindi lang naman para sa iyo yun eh. Di ba? Yung mga kasama mo sa bahay, pwede rin gumamit ng Itera. Kung kayo ay magkasama sa bahay, classmate kayo sa Mayoma, mga Mayoma, Team Mayoma, o yan. O di mag-blower kayo, face to face your partner. Okay, so nasabi ko lang yun kasi nandito na tayo sa uh, ovary and Dok, uterus. saan daw yan pinofocus sa mga nagtatanong in relation Mm. dun sa pagbo-blower? Okay, yan natin ulit yung katawan ni Mentor. Yan. Dok, palilitan mo baseline kasi 26 lang ako. Yun. Sorry. Oy, Rosalind, na matawa ka dyan. Hindi ka naniwala. Yan. Mentor, okay na to? Opo, yan. Kasi kanina laki na-insulto ako. Ito po yung puso nyo, kapain nyo yung puso nyo. Okay, mga isang dangkal mula sa puso, meron po ditong buto. Mhm. May buto, di ba? Kapain nyo. Sige, kapain nyo na ngayon. Habang nandito tayo, kapain nyo. Pagkatapos ng puso, may buto. May buto. Mhm. Sa mga babae, bago dito sa hiwa. Okay? Mhm. Yan. Eto yan. So, nandito po yung, pag imagine niyo nandito, ay masyado mataas. Nandito yung uterus. Nandito yung ovary. So, saan niyo po-focus? Between the pusod and yung buto. Doon niyo Ayan. po-focus. Kuha niyo? Kasi nandyan yung, diretso yan ha, diretso. Okay? Paikot-ikot na gano'n. O, yan. Ganon. Okay, mga 5-10 minutes. Ngayon, pagdating naman sa likod, ito yung spine. Diba? Pag kinapaan nyo yung dulo ng spine, merong buto, yung huling-huli. Coccyx ang tawag daw, huling-huli. Sige, kapain nyo na, huwag kayong mahiya. Kapain nyo na yung buto nyo, huling-huli. Mhm. Okay, so, tapos, meron kayong sa gilid nyo, yan. Dito, may buto dito, pelvic bone. Mhm. Yan. Okay. Sa gitna noon, okay. Kasi yung nerve nila, yung supply ng nerve, galing dito sa spine. Yan. So, dapat yung lower back, hanggang doon sa may huling-huling buto, pinopokus nyo yung pag-blower. O harap at likod yan ha. Okay? Kuha nyo. Copy, Doc. Oh, good. Very good.
Ano pa yung wag nyo kalimutan bago kayo mag-lower? Yung terahertz po. Yung favorite ko, Hertz po. terahertz, water. Water. Yan. Okay? So, yun po yun. Regular lang yan. Regular lang yan. Ha? Next question. Okay, Doc, Ah, ang daming question. Grabe. ito Doc sa ano sa Yun. from Junlin Hest hysterectomy. Ha? Ano to Doc? Well, I cannot pronounce it properly. Hysterectomy? Ha? Ano ba to? Is it right, Doc? Hysterectomy po ako since I was 42. Ayun, Hysterectomy. ayun, hysterectomy. Oh my God. Hysterectomy, ibig sabihin, hysterectomy, tinanggal yung matres. Ah, okay. Dalawa kasi yung hysterectomy. Okay, ano raw question? Dati may pain ako. Ano question niya? Ayan. Okay. Akala ko question. Nagbibigay pala siyang testimony after using Junlin ata yun eh. Iteracare. Nawala na unti-unti. Yes, it's a Yeah. testimony. Ako po yun. Yeah, si Okay. Junlin. O, Junlin, share mo. Sige po, go ahead. Ayan, okay. Ako po yun. Hysterectomy po ako or tabiso. Tama po ba yun? Ano, Doc? Yeah, tabiso. Yeah, okay. Total So, abdominal hysterectomy, bilateral salpingo oophorectomy. yeah. Grabe. Okay. So, after po nung nangyari sa akin yun, nawala na, parang early menopausal ang naramdaman ko. Sobra may mga hate, hindi ko maintindihan. Pero, nung time na, nakilala ko si iTeracare, unti-unti nawala yung pain ko hanggang dito sa may singit ko yung sinasabi mo natin sa may baba ng pusod. Unti-unti po yung nawala. But until now, tuloy-tuloy pa rin po yung iTeracare ko. Okay. And I share this testimony para dun sa ibang mga babae na katulad ko din. Okay po. Very good. Ang Very tawag po sa kanya, ay ano po name niya? Junlin. Julie. Yes. Ang tawag po sa kanya ay surgical menopause. Dahil Okay. po ay menopause, nung time na tinanggal yung, kasi hysterectomy sa kanya, meron kasi yung total hysterectomy, matrix lang yung tinanggal. Sa Opo. kanya, buo, Buo na. Yeah. kasama yung dalawang ovary, kaya siya ay naging menopause agad nung tinanggal yung ovary. Napakahirap po sa akin kasi talaga ang dami kong pinagdaanan. Daming But I thank God. So, Yeah. so ngayon, tinitera mo, wala nang mariregenerate na ovary at uterus, ha? Tandaan niyo yun, hindi nagre-regenerate ang ovary tsaka Yeah, pagdating wala na po. So, ang gagawin na lang ng iTera, ng terahertz ay pagagandahin yung blood flow, area na yon, Yeah. no? Hindi mo na mararamdaman yung mga pain, Yeah. mawawalan ka na ng symptoms ng osteoporosis, okay? Yeah. Mawawala na yung symptoms ng mga hot flashes, no? Mm. Mawawala na yung mga symptoms ng insomnia kapag ikaw ay nag-iTera. Okay? So, ganun Yeah, yun. totoo po. Totoo po. And I thank God for this iTeracare. And thank you, Doc. Kaya lang, meron pa ako isang tanong. Yun po, yung Opo. pagdating dito sa Virginia. Talagang nagkakaroon, na siya yung before, no? Nung wala pa iTeracare. Talagang, wala nang fluid. Ganun po ba yun? Opo, sa puwerta po ba yung sinasabi nyo, sa vagina? Opo. Opo. Idodrawing ko ho ang vaginal canal. I hope you don't mind. Yeah. May drawing din ako eh. Okay, nakaharap to sa inyo, ha. Ito yung butas ng puwet. Ito yung sinasabi kong buto kanina. Ito yung puwerta. Okay. Ito yung peanut. Okay. Ito yung labia majora, yung pisngi ng langit. Okay. Okay, so meron po dyan, ito yung butas ng puwet, no? Meron po kayong 7 butas dito. Okay? Wow. 7 butas. Ito yung buto, oh.
Ito yung puson. Mm. Nakala ni Mentor ay lumalaki kapag hindi nag-mens. Pero ngayon alam na niya. Okay, so, butas ng puwet, isa. Butas ng puwerta, dalawa. Butas ng ihian, tatlo. Hmm? Teka. Alam nyo, marami nagkakamali na kala nila ang butas ng puwerta at ihian ay iisa. Hindi po hindi totoo yun. Okay? Yung butas ng puwerta ay hiwalay sa butas ng ihian. Ah, Okay? Tapos, tsaka pa lang yung makikita yung clitoris. Ayan, ganyan yan ha. So, puwet, puwerta, ihian. Tsaka pa lang siya, clitoris. oh. So, dapat imbestigahan nyo yan mamaya. Totoo pala yung sinasabi nito. Yan, to. Aray Totoo. ko. Ngayon, meron pang apat na butas kasi tatlo pa lang yung sinabi ko. Yung nagpapabasa ng puwerta, nandito po yan sa gilid. Yan ang nai-stimulate. Yung butas ng ihian, may dalawang butas na maliit. Dito po ang tawag ay a Bartholin's gland. Minsan po namamagayan parang pigsa. Baka meron na nagkaroon sa inyo, Bartholin's ganyan. Pag na-infection niya ng mikrobyo, lumalaki yan, napakasakit niya, parang pigsa. Dito rin naman, yan yung nagpapabasa sa puwerta. So pag menopause, wala na, na siya, nawawala. Nawawala ng function. Kaya hindi na siya moist. Meron din dalawang butas sa gilid ng ihian, no? Tumutulong din yan. Dalawa magkabila. Okay? So, hindi dapat tinatakpan niya ng panty liner. Kasi ang commercial natin, keep it dry, di ba? So, hindi, mali. Dapat moist. Tignan niyo yung mga lips niyo. Tignan niyo yung lips niyo. Okay? Investigahan yung lips niyo. Ganonin niyo. Yung lips niyo ay parang kapareho lang ng balat sa puwerta yan. Kala nyo. No? Di ba kapag nagda-dry, nagbibitak-bitak, nagbabalat? Kasi nga dry. Ganyan din ang nangyayari dito. Kapag dry, nagbibitak-bitak. At pag nagbitak-bitak na yan, pwede nang pumasok ang mikrobyo. Kaya minsan, sasabihin nyo, bakit kaya ako may discharge? Wala naman akong sexual contact. Di ba? O yun. So, yun ang problem doon. So, wag nyo pabayaan na maging dry ang puwerta. Okay? Merong available na spray, no? Para sa puwerta. At napakaganda. Ang tawag po doon ay glutathione spray. Pwede po ang glutathione spray sa puwerta. Bukod sa gaganda na puputi pa yung di ba minsan maitim, no? Minsan maitim, hindi magandang tignan, hindi ka aya-aya. Di ba? So dapat yan ay pinkish. Parang lips nga pinkish dapat ang puwerta. Okay, pwede mo ipagmalaki. Hoy, pink ako. Ayan, Yun, grabe. di ba? May yabang. May Pwede angas. na mag-swimsuit. Pwede. Pwede. Okay, so yun next question. Dok, napakadaming tanong dito. Sige lang Grabe. po, hanggang 4 lang tayo ha.